Hating gabi, huminto ang driver ng truck malapit sa kakahuyan upang umihi. Sa sandaling iyon, huminto ang van sa malapit at lumabas si Edith, ngunit nawala ang babae nang lumingon ng driver. Habang pabalik, nakarinig ng ingay ang lalaki at napansin niya si Walter na sinusubukang tumakas mula sa van. Bago pa siya makakilos, dinurog ni Edith ang ulo niya sa van at itinumba siya bago siya kinain. Nang huminto ang isa pang truck sa malapit at nagliwanag ang paligid, binali ni Edith ang leeg ng driver para patayin ito at itinago ang bangkay sa van. Sa wakas ay naputo ni Walter ang lubid, ngunit nang tatakas na sana siya, hinilaw siya pabalik ni Edith at tinurukan ng pampakalma. Kinabukasan, palihim na sumakay si Edith sa isang magarbong cruise ship sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanyang van sa gitna ng mga sasakyang sumasakay sa barko. Pagkatapos, sumakay siya sa elevator, kung saan napansin ng isang batang babae na gumagalaw ang kanyang maleta. Habang papunta sa kwarto, si Edith ay nakita ni Albin na nakapansin din sa pagdalaw ng maleta. Nang matuklasan ni Edith na nakatitig si Albin, agad niyang isinara ang pinto. Pagkatapos, binuksan niya ang maleta at isiniwalat si Walter na nakagapos sa loob. Nagising siya at hindi masaya nang marinig na pupunta sila sa Finland. Akmang tuturukan na naman siya ni Edith, ngunit nagmakaawa si Walter at nangakong magpapakabait. Pumayag si Edith na panatilihin siyang gising ngunit binusalan niya ito bago umalis para kumuha ng pagkain. Pagkaalis ni Edith, sinimulan ni Walter na tanggalin ang tali. Samantala, sinusubukan ng performer na si Dan na makipagtalik sa isang fan, ngunit sa halip na lumabas ang kanyang semilya, naglabas ng dugo ang kanyang ari. Nagalit siya dahil sa kahihiyan, kaya sinigawan niya ang fan para palayasin ito. Narinig ng security guard na si Pia ang pagsigaw at lumapit upang tingnan ang kawawang babae, ngunit tiniyak ni Dan na maayos ang lahat. Pagkatapos, pinuntahan ni Dan ang performer na si Nadia na crush niya. Sa tingin niya ay dapat silang mag-perform ng magkasama at kantahin ang bago niyang kanta na tinawanan ng mga dancer. Sinabi ni Nadia na gusto niya ito, ngunit tinanggihan ang ideya na mag-perform ng magkasama. Kinailangang lunukin ni Dan ang kanyang galit. Habang nagpe-perform si Nadia, nanood si Dan sa backstage at sinabi ni Pia na masarap magkaroon ng tunay na star sa board na lalo niyang ikinagalit. Pagkatapos ay kinuha ni Dan ang kanyang telepono mula sa bulsa at aksidenteng nahulog ang bag ng ipinagbabawal na gamot. Nang pulutin ito ng baguhang guard na si Boss, sumumpa si Dan na hindi ito kanya, ngunit kinailangan pa ring alertohan ni Pia ang kapitan. Sa mga manonood, sinabi ni Lo sa kanyang pinsan na si Albin na nakita niyang umiinom muli ang kanyang ama na hindi niya dapat ginagawa dahil dati itong adik. Gayunpaman, ayaw itong pag-usapan ni Albin. Sa control room, tinulungan ng crew si Vince na sorpresahin ng kanyang kasintahang si Kaye sa pamamagitan ng pagpopropose. Sa kasamaang palad, humingi ng tawad si Kaye at tinanggihan siya, kaya't si Vince na labis na nalungkot ay tumakbo palayo. Habang gumagala sa cruise, napansin ni Edith si Marianne na mag-isa at sinundan siya sa bar. Bigla, isang bastos na lalaki ang bumangga kay Marianne, dahilan para matapon ng inumin sa kanyang damit. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo para maghugas ng katawan. Sinundan siya muli ni Edith, ngunit nangaatake na sana siya, pumasok si Goren at tinulungan si Marianne na alisin ang mantsa. Sa huli ay sabay silang umalis at napabuntong hininga si Edith habang nakatitig sa kanyang locket. Samantala, umalis si Tompa sa kanyang bachelor party para mag-isip. Nang makarinig siya ng boses ng isang bata na humihingi ng tulong, sinundan niya ang ingay at natagpuan si Walter na nagtatago sa likod ng kama. Agad na kinuha ni Tompa ang telepono para tawagan ng security, ngunit may narinig siyang ungol sa likuran niya. Bigla, sinunggaban siya ni Walter at nagpumiglas sila hanggang sa pareho silang bumagsak sa sahig. Nang tignan ni Tompa kung ayos lang ang bata, ngumiti si Walter na may nakakatakot na ngipin na nagpapatunay na sila ng kanyang ina ay mga vampira. Sinunggaban ni Walter si Tompa at sinipsip ang dugo nito. Nang makakain siya, pinanood ni Walter ang unti-unting pagkamatay ni Tompa. Pagkatapos ay sinipa niya ang katawan. Bigla, nagising si Tompa at iniluwa ang lahat ng kanyang ngipin dahil tumutubo na ang mga bago at matutulis na ngipin. Isa na ring vampira si Tompa ngayon, ngunit isa siyang walang isip na halimaw. Hinawakan ni Walter ang kanyang kamay at sinabing dapat siyang kumain. Sa pasilyo, aksidenteng nahulog ng lasing na babae ang kanyang susi. Pinulot ito ni Edith at tinalok na tulungan siyang bumalik sa kanyang kwarto na nakita ni Pia at Boss. Nang makarating sila sa kwarto ni Edith, may dugo sa lahat ng dako at wala na sina Walter at Tompa. Nagpasya si Edith na kainin ng babae ng mag-isa at pinatay ito pagkatapos. Sa daycare, isang batang babae ang sumakay sa slide, ngunit natigilan nang mapansin niyang gumagalaw ang mga bola. Lumitaw si Walter sa malapit at tinutsa siya, ngunit nagambala sila ng mascot ng cruise. Sinamantala ng batang babae ang pagkakataong tumakbo papunta sa kanyang ama habang tinanong ng mascot si Walter tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Walter na patay na ang kanyang ama para umalis ang mascot at lumabas si Tompa mula sa ilalim ng mga bola. Sa mga pasilyo, patuloy na hinahanap ni Edith si Walter. Nang matagpuan niya ang daycare, napansin niya ang amoy ng vampira sa mga bola at nagmadaling pumunta sa front desk upang humingi ng tulong. Tiniyak sa kanya ng receptionist na mahahanap nila ang kanyang anak, ngunit kailangan nito ang kanyang pangalan at numero ng silid. Dahil ilegal ang pagpasok doon ni Edith, agad siyang umalis. Patuloy na naghahanap sina Walter at Tompa ng makakain, ngunit hindi nagtagumpay at desperado si Tompa. Pagpunta nila sa deck, nakita nila ang isang lalaking nagsiselfie.
Tiningnan ng lalaki kung maayos ang mga larawan at napansin si Walter sa likuran na may nakakatakot na ekspresyon. Nagulat siya kay Tampa na nagpatumba sa kanya at nagsimulang kumain. Kinailangan siyang pigilan ni Walter sa pag-inom ng sobra at hindi pinansin ang ungol ni Tampa para pilitin siyang umalis kasama niya. Sa kwarto, nanunood ng pelikula sina Alvin at Lo. Nagambala sila ng ama ni Alvin na si Martin, na lasing na naman. Iniisip niya na ikinakahiya siya ng kanyang pamilya at marahil ay dapat na niyang tapusin ang sarili. Nauwi si Lo sa pakikipagtalo sa kanya at iginiit ni Martin na wala siyang ama, kaya umalis siya. Matapos makatulog si Martin, lumabas din ng kwarto si Alvin at natagpuan si Lo sa deck. Nagambala ang kanilang pag-uusap ng kakaibang ingay, kaya lumingon si Lo at natuklasan ng katawan na iniwan kanina ni Tampa. Kumuha siya ng litrato at ipinost ito online, iniisip na lasing lang ito. Pagkatapos umalis ng dalawa, natapos mag-transform ang lalaki bilang isang vampira. Samantala, sinundan ni Kaya si Vince at humingi ng tawad sa kanyang reaksyon. Ipinaliwanag niya na dati siyang nagtatrabaho sa cruise na ito, ngunit kinaiinisan niya ito, kaya ayaw niyang magpakasal dito. Higit sa lahat, gusto ni Vince ng mga anak at ayaw ni Kaye, kaya hindi niya matatanggap ang kanyang proposal. Pagkatapos umalis ni Vince, pumunta si Kaye sa bar para lunurin ang kanyang kalungkutan sa alak. Umiinom din si Dan at dinala ang kanyang ipinagbabawal na gamot sa backstage. Pagkatapos ay nagpakilala siya bago umakyat sa entablado para kumanta, ngunit hindi lahat ay humanga. Kailangan din niyang mag-host sa karaoke night at umiinom siya habang kumakanta ang mga bisita. Lumapit si Pia sa kanya para ipaalam na gusto ng kapitan ng sample ng ihi. Kasabay nito, patuloy na nakikipag-ugnayan si Marian kay Goren at nakilala ang mga kaibigan nito, ngunit itinuturing niyang medyo bastos ang mga ito. Nagulat siya nang humingi sila ng tawad sa kanilang pag-uugali. Nang si Maddie ang humawak ng mikropono, sumayaw sina Marian at Goren at sinamantala ni Dan ang pagkakataong pumunta sa backstage at patuloy na magkonsumo. Habang papasok din sina Tampa at Walter sa bar, bumalik si Dan sa entablado at napansin na dumudugo ang kanyang ilong. Nabaliw si Tampa sa amoy, kaya't sumugod siya sa mga tao at sinunggaban si Dan para subukang kumain. Nakipagpunyagi si Dan para pigilan siya habang nire-record ng mga tao ang lahat gamit ang kanilang mga telepono. Nang subukang sumuntok ni Dan, kinagat ni Tampa ang kanyang kamay at sinimulang sipsipin ang dugo. Sa silid ng mga kawani, ipinaliwanag ni Pia kay boss na kinasusuklaman niya si Dan dahil nakikipagtalik ito sa mga teenager. Sa sandaling iyon, tinawag sila sa bar. Pagdating nila, nagawang hilahin ni Kaya si Tampa. Dinala ni Pia at boss si Tampa, ngunit patuloy pa rin ang lahat sa pagre-record at pagtawa. Nagalit si Dan at sinimulang insultuhin ang lahat, kaya kinaladkad siya ng bartender palayo. Sa sandaling iyon, dumating si Edith at nakita si Walter na agad na tumakbo palayo. Sinundan siya ni Edith sa deck at ipinaalala sa kanya na tinutugis na sila ng mga elder dahil sa kanyang ginawa, kaya hindi nila maaaring patuloy na labagin ang mga patakaran. Tumanggi si Walter na sumunod at iginiit na lumalaganap na ang vampira, ipinakita sa kanya ang mga ngipin sa sahig bago tumakbo muli. Hinabol ni Edith si Walter sa mga pasilyo at iginiit na dapat silang magtulungan. Pagod na si Walter sa mga dating patakaran, kaya tinilabas ni Edith ang pampakalma. Bago pa niya ito maatake, sumigaw si Walter para humingi ng tulong at lumapit ang dalawang guest para tulungan siya, kaya tumakbo palayo si Edith. Sa deck, muntik nang maghalikan sina Goren at Marian. Gusto ni Goren na magpalipas ng gabi ng magkasama, ngunit nagpanik si Marian at umalis mag-isa. Matapos ikulong si Tampa, tinawag si Pia at boss upang tingnan si Walter at ipinagpalagay na siya ang nawawalang batang binanggit ng receptionist. Umakto si Walter na parang inosenteng bata at sinabi kay Pia na masama ang pagtrato sa kanya ng kanyang ina. Nang lumingon si Pia upang mag-organisa ng paghahanap kasama si boss, nawala si Walter. Sa bar, patuloy na umiinom at nagsasaya ang lahat. Hindi nila napansin si Walter na pumupuslit sa paligid at isa-isang kinakagat ang mga kamay ng mga tao na nagpapalaganap ng pagiging vampira. Hinalo ni Dan ang kanyang gamot sa alkohol, ngunit masama pa rin ang pakiramdam, kaya umalis siya. Sa pasilyo, ipinakita ng isang kawani kay Dan na ang kanyang pagwawala ay naipost na online. Wala sa mood si Dan at patuloy lamang sa paglalakad, hindi alam na sinusundan siya ni Walter. Nang papasok na si Walter sa kwarto ni Dan, nakita siya ng mascot ng crew at sinubukan siyang palayasin. Sa kanyang kwarto, sinubukan ni Dan na uminom pa, ngunit nagsimula siyang dumura ng dugo. Nang hawakan niya ang kanyang mga ngipin, nalaglag ang mga ito. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan habang dahan-dahan siyang nagiging vampira. Sa sandaling iyon, dumating si Walter at pinainom siya ng sarili niyang dugo. Dahil dito, naging matalinong vampira si Dan sa halip na isang walang isip na halimaw. Pagkatapos, binuksan ni Walter ang banyo at ibinunyag ang sugatang mascot. Agad siyang sinunggaban ni Dan para kumain. Pagkatapos, sinabi ni Walter kay Dan na siya ay 143 taong gulang at ipinakita sa kanya na gumagaling ang kanilang mga sugat. Halos lahat ng bagay ay pagagalingin ng kanilang mga katawan at hindi kailanman tatanda. Dugo lang ang kailangan nila. Iniisip ni Dan kung sila ba ay mga vampira, ngunit ayaw ni Walter sa salita dahil mali ang alamat. Hindi sila apektado ng mga krus, tulos, o sikat ng araw. May mga patakaran ng mga sinauna na dapat nilang sundin, ngunit pagod na si Walter dito at gusto niyang igalang. Gusto rin iyon ni Dan, kaya nagkasundo silang magtulungan.
Samantala, papalapit ang biktima ni Tampas sa mga tao at nakita siya ni Lo kaya kumuha siya ng litrato. Bago pa siya makaatake, natagpuan siya ni Edith at dinala palayo. Sa isang bakanting lugar, pinatay ni Edith ang lalaki at itinapon sa dagat. Sa banyo ng mga lalaki, nakakita si Edith ng isa pang lalaking nakagat sa stall. Nang may marinig siyang paparating na mga tao, pumasok din siya sa stall at isinara ang pinto. Inakala ng mga lalaking umiihi na may narinig silang ingay, ngunit umalis nang walang gaanong pagtatanong. Pagkatapos, binali ni Edith ang leeg ng biktima para patayin ito. Sunod, sinuri ni Edith ang mga pasilyo at nakakita ng isa pang vampira, kaya pinasunod niya ito at pinatay sa isang sulok. Bumalik kay Lo, tiningnan niya ang nakunang larawan at natuklasan na naroon din si Edith, napansin kung gaano kahina-hinala ang hitsura nito. Tinawag pa niya itong isang potensyal na serial killer. Iniisip ni Alvin na masyado siyang exaggerated at hinanap ang kanyang ina, si Sarah, na nasa bar kasama ang ina ni Lo, si Layla. Naka-wheelchair si Sarah at hindi niya sinisisi si Martin sa pag-inom dahil sa palagay niya ay nahihirapan itong alagaan siya at ang kanilang anak. Iginiit ni Layla na dapat niyang iwan si Martin, ngunit gusto ni Sarah na magkaroon si Alvin ng isang taong susustento sa kanya. Ipinaliwanag niya na mas madali sana kung wala si Alvin at sa kasamaang palad, narinig ni Alvin ang huling bahaging ito nang walang konteksto. Naputol ang nakakailang na sandali nang dumating si Lo at sinamantala ni Alvin ang pagkakataong huwag pansinin ng kanyang ina. Ipinakita ni Lo sa kanila ang larawan ni Edith at binanggit ni Alvin ang kakaibang mga ngipin nito kaya napagpasyahan ni Sarah na isa siyang adik. Nang ikwento ni Alvin sa kanila ang tungkol sa pagdalaw ng maleta, hindi sila naniwala. Tinanong ni Lo si Layla kung pwedeng matulog si Alvin sa kanila ngayong gabi dahil masungit ang ugali ni Martin at pumayag si Layla. Humingi ng tawad si Sarah kay Alvin bago ito umalis. Patuloy na hinanap ni Kaye si Vince kung saan-saan ngunit walang nangyari. Sa deck, natagpuan ni Vince si Mary Ann at nauwi sila sa pag-uusap tungkol sa kamalasan nila sa pag-ibig. Pumunta sila sa bar para mag-usap habang umiinom at kinumbinsi ni Vince si Mary Ann na dapat niyang iwan si Shane at i-enjoy ang buhay. Nang dumating si Goran, agad silang iniwan ni Vince. Humingi ng tawad si Vince sa pagmamadali at handa namang sumubok muli si Mary Ann. Sa banyo, nakatanggap si Vince ng tawag mula kay Kaye ngunit hindi niya ito pinansin. Dismayado, pumunta si Kaye sa kanilang silid at labis na nalungkot nang matuklasan ng sorpresang inihanda ni Vince para sa kanila. Samantala, pinanood ni Lo at Alvin ang video ni Dan sa online at napansin nila si Edith na nakatingin sa kanya. Dahil sa paghihinala, dinala ni Alvin si Lo sa silid kung saan niya nakita si Edith kanina at pumatok sila sa pinto ngunit walang lumabas. Sa sandaling iyon, nagising si Martin at hinanap ang kanyang anak, kaya tumakbo ang mga bata. Sa pasilyo, nakarinig si Maddie ng sigaw, kaya agad siyang pumunta sa front desk upang iulat ang nangyari. Ipinadala sina Boss at Pia upang mag-imbestiga. Naghiwalay sila at nagsimulang kumatok sa bawat pinto, ngunit nakakita sila ng mga lasing na tao sa lahat ng dako. Bigla, narinig ni Pia ang paghingi ng tulong ni Boss sa radyo, kaya nagmadali siyang pumunta sa kabilang pasilyo at nakakita ng dugo ang bakas ng kamay sa frame ng pinto. Hindi na sinasagot ni Boss ang radyo, kaya pumasok si Pia sa silid. Maririnig ang ungol at makikita si Pia na nakikipaglaban sa kung anong bagay sa dilim. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, nagawa niyang makawala at kinuha ang palakol para patayin ang umatake. Paglabas ni Pia, nakita ni Edith ang dugo at nagmadaling pumunta sa silid upang tingnan kung aling vampira ang napatay. Sa kanyang kwarto, narinig ni Maddie ang katok at binuksan ng pinto para sa kanyang matalik na kaibigan na pumasok sa loob at tila wala sa sarili. Napansin ni Maddie ang matinding sugat sa kanyang likod at inakala niyang inatake ang kanyang kaibigan. Bigla, pinunit ng babae ang hikaw ni Maddie kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Sa labas, hinanap ni Lo at Alvin ang bangkay na nakita nila kanina at natagpuan ang duguan niyang mga ngipin. Sa malapit, sinira ni Dan ang antena ng barko na pumutol sa lahat ng komunikasyon. Sa control room, natuklasan ng mga tripulante na nawalan sila ng koneksyon sa mainland. Pumasok sina Walter at Dan, ngunit hindi sila pinansin ng kapitan dahil sinusubukan niyang ibalik ang komunikasyon. Kinuha ni Dan ang kanyang sombrero at inilagay ito sa ulo ni Walter bago siya kinagat. Sa bar, may sumigaw ng tulong at pinanood ng mga tao ang isang babaeng dala ang dugo ang kaibigan sa gitna ng silid. Nagmamadaling isinara ng staff ang mga pinto bago pa man ito simulang kalampagin ng isang grupo ng mga vampira. Sinubukan ng mga guest na gamitin ang kanilang mga telepono, ngunit walang kahit isang device ang gumagana. Sa opisina, nilinis ni Pia ang lahat ng dugo bago sinubukang gamitin ang kanyang radyo at telepono ngunit hindi nagtagumpay. Nang pumasok ang head security na si Auntie, sinabi ni Pia na patay na si Boss at pinatay niya ang isang pasahero bilang pagtatanggol sa sarili. Ipinaliwanag din niya na kinagat ng pasahero si Boss hanggang sa mamatay, ngunit hindi naniwala si Auntie sa kwento. Itinuro ni Pia si Tampas sa mga security camera, sinabing isa rin itong halimaw at kailangan nilang i-lockdown ang lugar. Gayunpaman, iniisip ni Auntie na isa itong prank. Sa isa pang camera, nagulat si Pia nang makitang lumabas si Boss sa silid. Natagpuan siya ni Edith at itinulak pabalik sa loob. Nakita rin ito ni Auntie at sinubukang tawagan ng kapitan, ngunit walang sumasagot sa telepono. Nagpasya siyang lumabas para mag-imbestiga at sinabihan si Pia na manatili sa mga kamera.
Pinanood niya ang ibang mga gwardya na nagpapatrolya sa mga pasilyo at sinubukang balaan sila sa radyo tungkol sa nangyayari, ngunit huli na ang lahat. Nakita ng mga vampira sa labas ng bar ang mga gwardya at agad silang inatake. Matapos mag-breakdown saglit, nagawa ni Pia na tawagan ng receptionist at sinabihan siyang sarado na ang lahat ng venue ngayon, kaya kailangan niyang ilayo ang mga tao sa mga pinto ng bar. Ginamit ng receptionist ang broadcast system para mag-anunsyo, hiniling sa lahat ng bisita na manatili sa kani-kanilang mga kwarto. Sinubukan ni Nalo at Alvin na sabihin sa receptionist na ang mga baliw na iyon ay mga vampira, ngunit sinabihan sila ni Kaye na bumalik sa kanilang mga magulang. Sa bar, namatay ang sugatang babae at sinubukan siyang bigyan ng CPR ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, nagising ang babae bilang vampira at kinagat siya. Hinila siya ni Goran at ng isa pang lalaki at naghanap ng paraan para itali siya. Nagsimulang magpatrolya si Pia sa mga pasilyo at pinapunta ang nalilitong guest sa kanilang mga kwarto. Nakasalubong niya si Dan na nagkunwaring normal. Napansin ni Pia na wala na ang marka ng kagat nito, ngunit umalis nang marinig niya ang mga taong sumisigaw. Sa likod ni Dan, kinakain ni Walter ang receptionist. Nang matapos siya, ginabayan niya si Dan sa barko at tinuruan siya kung paano kontrolin ang mga walang isip na vampira at pinasunod ito. Sa isa pang pasilyo, nagulat si Nalo at Alvin nang makita ang 4 na vampira na kumakain ng 2 katawan. Nagsimulang mag-film si Lo gamit ang kanyang telepono, ngunit narinig sila ng mga vampira, kaya kinailangang tumakas ng mga bata. Nagkaroon ng habulan habang parami ang vampira na lumilitaw sa paligid ng barko. Nabangga ng mga bata si Martin at sinabihan itong tumakbo rin. Nakumbinsi lamang siya nang makita niya ang vampira na puno ng dugo na humahabol sa kanila. Kahit saang pasilyo sila dumaan, patuloy silang nakakahanap ng mga vampira, kaya't nagtungo sila sa spa. Nilalak ng clerk ang pinto, ngunit nagpasya siyang buksan ito para makadaan ng pamilya at isinara itong muli bago makasunod ang mga vampira. Samantala, hinahanap ni Sarah ang kanyang pamilya at patuloy din na nakakahanap ng mga vampira sa mga pasilyo. Pinabilis niya ang pag-usad ng kanyang upuan hanggang sa makarating siya sa kanyang silid, ngunit wala roon ang kanyang pamilya. Nang lumitaw ang isa pang vampira sa harap niya, sinimulan niyang i-reverse ang upuan para subukang makatakas. Patuloy na naglilibot sina Dan at Walter sa barko, isinama ang lahat ng mga vampira. Sa bar, napansin ng bartender ang katahimikan at tumingin sa labas para kumpirmahin na wala na ang mga nilalang. Nag-iisip sina Marian at ang mga lalaki kung dapat ba silang lumabas, ngunit nagambala sila ng babaeng nakagat na nag-transform din bilang vampira. Nang magsimula siyang umatake, nataranta ang mga tao at tumakbo palabas ng bar. Nang makalabas na ang lahat, nanatili ang bartender para isara ang pinto bago pa man siya atakihin ng vampira. Sabay na tumakas sina Goran at Marian at iniwasan ng anumang pasilyo kung saan nakarinig sila ng mga ingay. Napagtanto ni Marian na aksidente niyang nakuha ang susi ni Vince, kaya sinabi niyang dapat silang pumunta sa kwarto nito para tulungan ito. Habang papunta sila roon, nakita nila ang isang batang umiiyak sa sulok, kaya sinubukan siyang tulungan ni Marian. Gayunpaman, ang bata ay isa ring vampira, kaya tumakbo ang dalawa at nagtago sa kwarto ni Vince. Sa spa, isang vampira ang kumalampag sa pinto hanggang sa masira niya ang kandado. Ngunit pagpasok niya sa loob, wala siyang nakitang tao dahil nagtatago ang pamilya sa jacuzzi. Sa sandaling iyon, tumunog ang landline phone at sumugod ang vampira sa mesa kung saan natagpuan niya ang clerk at kinain ito. Sinamantala ng pamilya ang pagkakataong umalis sa spa nang hindi napapansin. Sa silid ng mga kawani, nagtipon ng buong crew upang pag-usapan ang sitwasyon. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, napagtanto ni Pia na hindi darating ang kapitan, kaya nagpasya siyang pamunuan ng pulong. Sinabi niya sa lahat na may nakakahawang bagay na naging dahilan para maging marahas ang mga tao at hindi niya napansin ang palihim na pagpasok ni Edith sa silid. Nang sa wakas ay dumating si Auntie, kinumpirma niyang walang sumasagot sa control room. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin, kaya kinailangang magsalita muli si Pia. Inanunsyo niya na papasok sila ni Auntie sa control room upang ihinto ang autopilot, kung hindi, patuloy na gagalaw ang barko hanggang sa dumating ito sa daungan. Kapag tumigil na ang barko, maaari nilang ibaba ang mga lifeboat. Binanggit din ni Pia na ang sinumang handang magboluntaryo ay maaaring bumalik sa labas upang tulungan ang mga nawawalang pasahero, ngunit hindi niya pipilitin ang sinuman na magtrabaho. Sa kasamaang palad, nagambala ang meeting ng pagpasok ng mga vampira. Sinubukan silang harapin ng chef gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit isang vampira ang lumapit dito nang walang pag-aalala. Nagbigay ng utos si Dan at ang mga nilalang ay naging mabangis, inaatake ang bawat miyembro ng kawani na hindi nakatakbo kagad. Nagkagulo sa silid at ipinagtanggol ni Pia ang sarili laban sa isang vampira, ngunit pinigilan siya ni Dan dahil kanya si Pia. Hindi sapat ang lakas niya para pigilan siya nang sunggaban siya ni Dan at nagpatuloy para sipsipin ang dugo niya. Bigla, sinimulang hampasin ni Edith si Dan gamit ang fire extinguisher, itinulak siya palabas ng silid habang sinasabihan nitong lumayo sa kanyang anak. Sinisi niya ito sa paglalagay ng mga ideya sa isip ni Walter, ngunit ipinaliwanag ni Dan na si Walter ang nagplano ng lahat at si Edith ang nagtulak sa kanya sa ganito. Patuloy siyang binugbog ni Edith, ngunit natigilan nang marinig niya ang pinto, kaya sinamantala ni Dan ang pagkakataon na sunggaban siya. Nang papatayin na niya ito, pinigilan siya ni Walter at sinabihan siyang umalis. Pagkatapos, nagtalo sina Edith at Walter tungkol sa mga patakaran at kung paano dapat kumilos ang mga vampira.
Nagalit si Walter dahil hinayaan ng kanyang ina na mabuhay siya sa paraang ito at ipinahayag na kinamumuhian niya ito bago tumakas. Sa deck, desperadong kumukuha ng mga life jacket ang mga tao at sinusubukang sumakay sa mga lifeboat. Dumating si Alvin kasama ang kanyang pamilya, ngunit ayaw niyang umalis dahil gusto niyang hanapin ang kanyang ina. Nakita ni Goren ang lahat ng ito mula sa bintana, kaya nagpasya sila ni Mary Ann na subukang sumakay din sa mga bangka. Pagkaalis nila, sa wakas ay nakarating si Vince sa kanyang silid, ngunit hindi siya makapasok. Pagkaalis ng mga vampira sa silid ng mga kawani, tinulungan si Pia ng mga nakaligtas na makatayo. Masama ang kanyang pakiramdam, kaya hiniling niya kay Kaye na pumunta sa control room kasama si Auntie. Bago sila umalis, ibinigay niya kay Kaye ang singsing sa kasal na kanyang pinoprotektahan. Nang makaalis na sila, napagtanto ni Pia na tinatawag siya ng amoy ng dugo. Hinawakan niya ang kanyang posas at iginapos ang sarili sa rehas habang nararamdaman niya ang paparating na pagbabago. Habang umaakyat ang mga lalaki sa hagdan, medyo nahihilo si Auntie. Patuloy pa rin silang gumagalaw at nakarating sa control room ngunit lahat ng nasa loob ay sira na. Bigla, kinalampag ng kapitan ng bintana na nagpapakita na isa rin siyang vampira. Malinaw na hindi sila maaaring makapasok sa silid na ito, kaya dapat nilang ihinto ang makina. Gayunpaman, ang makina ay nasa pinakamababang deck at imposibleng makaligtas doon. Sa sandaling iyon, nakita ni Nakaya at Auntie ang mga tao na nagbababa ng lifeboat at tumakbo upang subukang pigilan sila, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa bilis ng barko, lumubog ang bangka sa karagatan pagkadamping ito sa tubig. Iilan na lamang ang natira, tulad ng pamilya ni Alvin at ng matandang mag-asawa. Humingi sila ng tulong kina Kaye at Auntie at nagkasundo silang magsama-sama habang naghahanap ng solusyon. Sa mga pasilyo, inisa-isa ni Edith ang mga vampira at pinatay sila sa pamamagitan ng pagbali ng kanilang mga leeg. Kalaunan, natagpuan niya si Pia na naging isang walang isip na vampira rin. Dahil alam niyang kakailanganin niya ang tulong nito para matapos ito, binigyan ni Edith si Pia ng kaunting dugo. Nang dumaan si Pia sa kanyang bagong transformasyon, ipinakita ni Edith sa kanya ang larawan ni Walter na nakatago sa kanyang locket. Ipinaliwanag niya na namatay ito sa tuberculosis, kaya dinala niya ang bangkay sa mga elder at hinikayat silang iligtas ang kanyang anak. Simula noon, naglakbay sila sa buong mundo upang maiwasan ang atensyon, ngunit si Walter ay lalong nagre-rebelde sa paglipas ng mga taon. Iginiit ni Edith na kailangan nilang magtulungan para pahintuin ang barko at binali ang kamay ni Pia para matanggal ito sa posas dahil mabilis din naman itong gagaling. Pagkatapos, dinala ni Edith si Pia sa receptionist at sinabihan itong kumain. Tinitigan ni Pia ang isang dalaga ng ilang sandali, ngunit hinayaan niya itong umalis, ayaw saktan ng mga inosente. Napansin ni Edith na nasasaktan si Pia at iginiit niya na hindi nila matutulungan ng mga tao kung hindi siya kakain. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sinalubong ni Pia ang isang babae para inumin ang dugo nito. Nang busog na si Pia, tinuruan siya ni Edith na baliin ang leeg ng biktima para hindi na sila bumalik bilang mga vampira. Nakonsensya si Pia sa pagpatay, ngunit ipinaalala ni Edith sa kanya na mga halimaw na sila ngayon at kung hindi nila sila pipigilan ngayon, kakalat sila sa mainland. Matapos mapatay ang dalawa pang vampira, hinikayat ni Edith si Pia na magtulungan. Naglakad sila sa pasilyo at pinatay ang bawat vampira na nakikita nila habang hinahanap si Dan. Itinuro ni Pia na masyadong matagal ito, kaya kailangan nila ng ibang plano. Sa entablado, hinanap ni Dan si Nadia at natagpuan nitong umiiyak sa likod ng mga kagamitan. Dinamayan siya ni Dan at sinabing espesyal siya, agad na naging katakot-takot nang sabihin niyang kailangan niya ng makakasama sa buhay na walang hanggan. Nang sabihin niyang mahal niya siya, sumagot si Nadia na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makasama ito. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ni Dan at binali ang leeg nito. Pagkatapos, kinuha ni Dan ang mikropono at kumanta. Nang matagpuan siya ni Walter, nagsalita si Dan, tinawag siyang walang kwenta dahil hindi niya tinapos ang kanyang ina. Inanunsyo ni Dan na isang pinuno lang ang kailangan ng mga vampira at kinuha ang sombrero ng kapitan bago tumakbo palayo si Walter sa takot. Sa kusina, naghanap ang grupo ni Alvin ng mga kutsilyo at iba pang mga bagay na magagamit nila bilang sandata. Sinamantala ni Goren ang pagkakataong aminin kay Mary Ann na gumugol siya ng panahon sa bilangguan at doon niya nakilala ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Lo sa lahat ang larawan ni Edith at ipinaliwanag ni Alvin na siya ang nagsimula ng lahat. Habang pinag-uusapan nila ang mga ideya, itinago ni Auntie ang sugat sa kanyang kamay. Nakita ni Kaye ang isang landline phone at sinubukang tawagan ng kanyang kwarto, ngunit malinaw na walang sumasagot. Sa pasilyo, nawawalan na ng pag-asa si Vince dahil narinig niya ang pagtunog ng telepono. Pagkatapos ay tinawagan ni Alvin ang kanyang silid at nagulat nang marinig ang kanyang ina. Nangako siyang ililigtas ito, ngunit sinabihan siya ni Sarah na umalis nang wala siya. Nang kunin ni Marta ng telepono, ibinaba ni Sarah ang tawag. Napagtanto ng grupo na nawawala si Auntie at natagpuan siya sa katabing silid. Sa wakas ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang sugat at sinabihan silang umalis nang wala siya. Ibinigay ang Mastercard key kay Kaye. Pagkaalis nila, dumura si Auntie ng ngipin. Dahil ayaw niyang maging halimaw, pumunta si Auntie sa deck at tumalon sa karagatan para tapusin ang sarili. Nang marating ng grupo ang elevator, sinubukan silang sundan ng vampira, ngunit mabilis silang kumilos at sumara ang pinto bago umatake ang nilalang. Pagkalipas ng ilang segundo, nakarating sila sa engine room at nagtalo ang mga lalaki kung paano ihihinto ang barko.
Ginambala sila ni Alvin at itinuro ang emergency stop button. Sa sandaling pinindot nila ito, tumigil ang barko at namatay ang mga ilaw. Nang mapansin nito, sinabi ni Pia kay Edith na darating ang tulong sa loob ng halos 1 oras. Napagtanto ni Edith na tama si Pia tungkol sa pangangailangan ng ibang plano at naisip niyang dapat nilang sunugin ang barko. Noong una, tumanggi si Pia na isakripisyo ang mga nakaligtas, ngunit ipinaalala sa kanya ni Edith na kung hindi nila ito tatapusin, kakalat ang vampira sa mainland at makakarating din sa mga anak ni Pia. Matapos pumayag si Pia, ipinaliwanag ni Edith na kailangan nilang dalhin ang lahat ng mga vampira sa garahe at pasabugin ang mga sasakyan. Kinumbinsi siya ni Pia na maghiwalay upang masakop ang mas maraming lugar. Samantala, patuloy na gumagalaw ang grupo ni Alvin at hinabol ng isa pang vampira. Ginamit ni Martin si Lo bilang kalasag, ngunit mabilis na pinatay ni Marianne ang nilalang gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, hinusgahan ng lahat si Martin na nagsabing ginawa niya ito upang protektahan ang kanyang anak. Gayunpaman, nagalit din sa kanya si Alvin at sinabing ililigtas niya ang kanyang ina. Kaya, umalis mag-isa si Martin upang hanapin ang iba pang mga lifeboat. Nang lumiko ang lahat, umalis din mag-isa si Alvin, kaya hinanap siya ni Lo. Di nagtagal, nakarating si Pia sa reception at ginamit ang broadcast system upang sabihin sa mga nakaligtas na pumunta sa mga lifeboat. Ginambala siya ni Dan nang mapagtanto niyang isa siyang matalinong vampira at sinabi ni Pia sa kanya ang tungkol sa plano ni Edith. Gusto niyang makipagtulungan para pigilan siya, ngunit ikinulong siya ni Dan sa isang selda at sinabing umaasa siyang masunog ang mga tripulante. Matapos mangakong makakatakas sakay ng lifeboat, pinatay niya ang sprinkler system. Sa ibabang deck, napagtanto ni Edith na nagkunwari lamang si Pia na sumasang-ayon sa kanya. Nang makakita siya ng isang nakaligtas na humihingi ng tulong, pinatulog niya ito at hiniwa ang katawan nito bago ito kinalagkad sa barko. Ang amoy ng dugo ay naging dahilan upang sundan siya ng ibang mga vampira. Sa pasilyo, nakarinig si Vince ng ingay at sinundan ito upang makita si Maddie na nagtatago sa likod ng cart. Matapos marinig ang anunsyo, napagkasunduan nilang pumunta sa mga lifeboat ng magkasama. Nagawa nilang magtago sa elevator bago dumaan si Edith, kasunod ang mga nilalang sa malapit. Nagkita muli sina Lo at Alvin bago nila nakita ang lahat ng mga vampira na naglalakad ng magkakasama. Lumabas din si Walter nang marinig niya ang ingay at tiningnan ng mga bata, ngunit hindi niya sila pinansin at sinundan ng horde. Nang sa wakas ay nakarating sina Lo at Alvin sa silid ng pamilya, natagpuan nila si Sarah na patay sa sahig. Nagkaroon ng breakdown si Alvin at hindi siya magawang pakalmahin ni Lo. Kasabay nito, humiwalay din sina Goren at Marianne sa grupo upang hanapin ang mga kaibigan ni Goren, ngunit walang tao sa mga kwarto. Sa pag-aakalang hindi sila makakaligtas, inamin nila ang nararamdaman para sa isa't isa at nauwi sa pag-iibigan. Sa garahe, tuluyang inihulog ni Edith ang bangkay at hinayaan ng mga vampira na kumain. Pagkatapos, kumuha siya ng lata ng gasolina mula sa kanyang van at sinimulan nitong ibuhos sa lahat ng dako. Nagtapon din siya ng ilan sa loob ng van kung saan binuksan niya ang oven. Nang hanapin niya ang kanyang lighter, natagpuan niya ang lumang photo album at naantig ang kanyang damdamin sa lahat ng mga alaala. Lumapit si Walter upang tingnan siya at humingi ng tawad, sinabing kasalanan niya ang lahat. Niyakap siya ni Edith at sinabing ayos lang, ngunit inamin din niya na pagod na siya. Matapos sabihin sa kanya na mahal niya ito, nagsindi siya ng apoy at inihagis ito sa gasolina. Ang resultang pagsabog ay pumatay sa lahat ng vampira sa kwarto at nagpayanig sa buong barko. Hindi nagtagal ay kumalat ang apoy sa mga pasilyo at umabot kay Dan na tinakpan ng kanyang sarili gamit ang kanyang gitara. Nang tumunog ang fire alarm, kinumbinsi ni Lo si Alvin na kumilos din, ngunit nalaman nilang nakaharang si Martin sa pinto na naging vampira na rin. Itinulak siya ni Lo palabas at isinara ng magpinsan ng pinto, ngunit sapat ang lakas ni Martin para itulak itong muli. Sinunggaban niya si Alvin at naghanda upang kumagat, kaya tumalon si Lo sa kanya para subukang pigilan siya. Madaling itinaboy ni Martin si Lo at sinubukang atakihin muli si Alvin. Sa sandaling iyon, nagising si Sarah bilang isang vampira at hinampas si Martin ng bote para matumba siya. Kinaladkad ni Lo si Alvin palabas ng silid para mapatay ni Sarah ang kanyang asawa nang walang pag-aalinlangan. Sa reception, ginamit ni Kaye ang broadcast system para sabihan ang mga nakaligtas na pumunta sa mga lifeboat dahil may sunog. Sinabihan din niya si Vince na tanggapin at magpatuloy. Nang marinig ito, hinanap siya ni Vince at Maddie. Habang tumatakbo sila, aksidenteng nasugatan ng paa ni Maddie. Lumabas ang lahat ng mga nakaligtas na nagtatago sa kanilang mga silid at sinakop ng kaguluhan ng mga pasilyo. Tumakbo rin sina Goren at Marianne, iniiwasan ng mga apoy at mga nilalang habang naglalakad. Sa kasamaang palad, isang vampira ang nakalapit ng sapat at si Goren ang nagsilbing sakripisyo para makatakas si Marianne. Habang nagsisimulang mapuno ng usok ang bawat sulok, narinig ni Kaye ang boses ni Pia. May nakita siyang radyo sa isang bangkay at sinabi nito sa kanya na nakulong siya, kaya't sumugod si Kaye sa mga selda upang tulungan siya. Gayunpaman, natigilan siya nang mapansin niya ang marka ng kagat sa leeg nito. Ipinaliwanag ni Pia na kailangan nilang patayin ang lahat ng mga vampira at siya lang ang makakagawa nito, kaya pumayag si Kaye na palayain siya pagkatapos ng lahat. Sunod, sumugod sila sa mga kamera upang gumawa ng plano sa paglikas. Nagambala si Kaye nang makita niya si Vince sa isang tumpok ng mga bangkay, ngunit pinaalalahanan siya ni Pia na mag-concentrate. Samantala, isang vampira ang lumapit kina Maddie at Vince na nagkukunwaring patay.
Sa pamamagitan ng paghiga kasama ng ibang mga bangkay, naghalo ang mga amoy at umalis ang vampira nang hindi umatake. Bigla, nagising ang isa sa mga bangkay bilang isang vampira, kaya maingat na lumayo sina Maddie at Vince. Sa kasamaang palad, natapakan ni Maddie ang laruang tumutunog at bumalik ang vampira kanina. Gayunpaman, dumating si Pia upang patayin ito sa tamang oras. Sinabihan niya ang dalawa na tumakbo bago pinatay ang bagong vampira. Habang ang apoy ay umabot sa itaas ng mga deck, patuloy na tumatakbo si Pia sa mga silid upang tulungang lumikas ang mga nakaligtas. Sa labas, ginagabayan ni Kaya ang lahat patungo sa mga bangka. Nang dumating si Lo at Alvin, natuwa sila nang muling makasama si Lela na nakaligtas din. Pinasalamatan niya si Kaya sa tulong nito bago sila sumakay sa bangka. Aalis na rin dapat si Kaya pero nagdadalawang isip siya. Muli siyang nagkaroon ng pag-asa nang lumitaw si Vince sa kanyang likuran at sinalubong nila ang isa't isa ng halik. Habang naghahanap si Marian ng mga life jacket, nakita ni Maddie na may taong nagtatakip ng mukha kaya hinila niya ang kumot para matuklasan si Dan. Nang subukan niyang sabihin na hindi siya vampira, nagpakita si Pia para pigilan siya kaya kinuha ni Dan si Maddie bilang hostage. Sinabi ni Pia na wala na siyang pakialam sa mga tao at pinaniwalaan ni Dan ang kasinungalingan kaya hinayaan niya si Maddie at tumakas. Pinasakay ni Dan sa bangka ang mga huling nakaligtas habang hinahanap ni Pia si Dan. Sa receptionist, sinalakay siya ni Dan at naganap ang isang malupit na labanan. Nagpalitan sila ng ilang hampas at sinaksak siya ni Pia ng kutsilyo sa tiyan, ngunit halos hindi siya nasaktan at nagpatuloy ang laban. Ang parehong mga vampira ay napakalakas, ngunit nagawa ni Dan na mangibabaw at sinakal si Pia. Nang papatayin na niya ito, nagpakita si Kaya at hinagisan ng sandata si Pia na ginamit niya para mapatumba si Dan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang leeg at binali para sa wakas ay patayin siya. Pagkatapos, tumakbo pabalik sina Kaya at Pia sa deck kung saan naghihintay pa rin ang bangka. Gayunpaman, alam ni Pia kung ano na siya ngayon at sinabihan niya si Kaya na umalis nang wala siya. Tumanggi si Kaya na iwanan siya at pagkatapos ng maraming pagmamakaawa, sumakay din siya sa bangka. Ang mga huling nakaligtas ay umalis at lahat ay umiiyak sa kaginhawaan habang ang barko ay dahan-dahang gumuho sa ilalim ng apoy. Sa pagsikat ng araw, sa wakas ay lumitaw sa kalangitan ang mga helicopter upang iligtas ang mga survivor. Samantala, sa isang kalapit na isla, inilalakad ng isang tao ang kanyang aso nang matagpuan nila ang batang vampira sa buhangin. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.